Mukhang may malaking epekto ang mga burn events na ito sa Shiba Inu community. Kahit na may malaking bilang ang SHIB tokens na na-burn or nasusunog, ang burn rate ay nananatiling 0%. Kaya bakit kaya? Kung saan ay maaring dulot po ito ng isang glitch sa kanyang tracking system. Ang pag-burn ng tokens ay isa po itong paraan upang mabawasan ang supply at posibleng mapataas ang value ng natitirang tokens. Gayunpaman ay kahit na may mga significant burns or malalaking burns or pagsusunog, ang malaking supply ni SHIB ay nananatiling isang hamon or challenge. Kaya ang mga community members ay patuloy po na humihiling ng mga paraan upang mabawasan ang supply. At ang Shibarium ay tila isang promising na solusyon para dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang Shiba Inu burn rate ay nananatiling 0%. Kaya ayan, bakit kaya? Kahit na may isang anonymous user ang nag-incinerate ng kanyang 25 million na SHIB tokens sa isang transaction. Katulad ng dati ay ang Shibarium ay isang community-driven burn tracker para kay Shiba Inu. At ito ay nag-report ng incineration ng 25 million na SHIB tokens. At ang tracking platform ay na-index ang transaction na ito kahapon kung saan ay binigyang diin ang 25 million na SHIB tokens kung saan ay ipinadala sa Shiba Inu official dead wallet. Kaya yan, pag napunta po yan sa dead wallet ay yan po yung nasusunog na po yan. Ayan. Yan po yung actual na tweet ng SHIBurn na nagkukumpirma na na-transfer na po sa dead wallet ang 25 million na amount ng SHIB tokens. Pero yun nga lang, at ang katakatari po rito ay yung SHIBurn rate ay nagpapakita po ng 0%. Kaya mukhang glitch nga ito or technical error. Ang accompanying data ay nagpapakita po ito na isang ANTAG address ang nag-initiate ng burn noong September 16 sa 1810 UTC. Yan na time or oras. Sa presyo ng Shiba Inu na 40 digits 1328 per token, ang dollar equivalent ng 25 million SHIB tokens ay nagkakalaga po ng $332. Yan nung nailabas po ang ulat na ito. Details about the user. Habang ang identity ng user ay nananatiling unknown, ang datos naman mula sa Etherscan ay nagpapakita na ang address ay initially nakatanggap ng mga funds mula sa isa sa mga wallet ng Coinbase. Yan po yung Coinbase 2 noong November 19, 2022. Kaya simula nang matanggap ang fund, ang owner ng wallet ay nakipag-interact sa ilang crypto-related projects, kabilang na po ang Uniswap. Bukod pa rito, ang datos mula sa Etherscan ay nagpapakita na ang wallet ay dormant mula noong February 21, 2024. Eksaktong 200 days ago po yan. Kaya ang user ay lumabas mula sa multi-month hibernation nito para mag-burn ng SHIB. Ang owner ng wallet ay unang nagpadala ng 53,839 SHIB sa Shiba Inu's official dead wallet kahapon. Yan, sa oras po na 17:28 UTC time po yan. Isang oras pagkatapos, ang user ay nag-burn na naman ng 25 million SHIB sa isang transaction. Mas malaki po yung kanyang sinunog. At sa oras na nailabas ang balitang ito, ang wallet ay meron na po itong laman. Yan, meron pa rin po itong laman na 28.78 million SHIB tokens at nagkakalaga po yan ng $381.98. Burn rate stays at 0% as 32.6 million SHIB tokens burn. Yan, samantala,
Ang Shiba Inu community ay nag-observe ng incineration ng 32.6 million sheep sa nakalipas na 24 oras. Ang mga tokens na ito ay permanenteng tinanggal mula sa circulation sa pamamagitan po ng 7 transactions. Bukod sa 25 million sheep, ang iba pang significant burns ay naganap sa nakalipas na araw. At yan ay kinabibilangan ng incineration or pagsusunog ng 5 million at 2 million sheep tokens. Kahit na may mga malalaking incinerations na ito or pagsusunog dito, ang Shiba Inu's burn rate ay nananatiling 0% sa mga oras bago ang press time. Ang datos mula sa SheBurns platform at tweet ay nagsuggest na ang burn rate ng leading dog theme token ay neutral sa 0%. Kaya ito nga ay maaaring isang glitch. Ayan po yung aktual na tweet ng SheBurn. Ayan, nakikita natin dito yung screenshot. Ayan, may nakikita naman po tayo rito na daily burn stats na umaabot ng 32.6 million. Pero yung 24-hour burn rate nito ay nananatiling nasa 0%. Team addresses growing demand for sheep supply reduction, proposes a solution. Sa kabuuan ay ang total amount ng Shiba Inu na na-burn simula ng tokens inception ay 410.72 trillion sheep. Gayunpaman, si Shiba Inu ay may malaking supply pa rin na nasa 589.27 trillion. Maraming community members ang naniniwala na ang malaking supply ni Shiba Inu ang dahilan kung bakit ang SHIB or si SHIB ay nag-perform hindi po siya below expectations po natin. Dahil dito ay hinikayat nila ang ecosystem team na bawasan ang supply sa anumang paraan na kinakailangan. Sa pagtugon sa request na ito, ang Shiba Inu's marketing specialist na si Madam Lucy ay binigyang diin po niya na ang cryptocurrencies devs or mga developers ay hindi maaring baguhin ang SHIB supply dahil hindi nila ma-access ang keys. Ayon kay Madam Lucy, ang pseudonymous founder ng Shiba Inu na si Ginoong Ryoshi ay sinira ang SHIB's keys upang alisin ang token mula sa anumang central authority. Gayunpaman, iminungkahi niya na ang community ay maaring drastically nabawasan ang SHIB supply or matinding bawasan ang supply ni SHIB sa pamamagitan po ng burns na powered ng Shibarium. At yan po ay ang Shiba Inu's Layer 2 blockchain. Inirekomenda ni Madam Lucy na magkaroon ng epic system upang maka-attract ng maraming users dito kay Shibarium. Ayon po sa kanya ay habang mas maraming users ang gumagamit ng Shibarium para sa transactions, mas maraming fees ang makukuha upang ma-burn ng SHIB. Yan, upang mag-burn ng Shiba tokens. Ang team na nag-burn ng higit 56 billion SHIB sa pamamagitan po ng Shibarium ay pinasimple ang prosesong ito. Kasunod po ng launching ng SHIB Torch kung saan ay isa po itong automated burn portal. At ayan, sa lahat ng Shiba Inu related projects na inaasahang mag-transition sa kay Shibarium, ang Layer 2 network ay maaari pong mag-record ng increased transaction volume na magdudulot ng surge sa SHIB burns. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.